Kahit sinulatan na ng Vice Presidente Romel. Ang tinutukoy ko ho dito mga kababayan ay si Chief PNP Romel Marbil po mga bossing. Sinulatan ng Vice Presidente, no? Ito pangatlo natin topic. Sinulatan ng Vice Presidente Romel. Ganito, ganyan, ganyan. No? Sabi ko, nawala ang paggalang ng ating Vice Presidente. Ipinablik pa ho yung sulat, mga bossing, no? Tapos ganun lang yung pagbate. Sabi ko, hindi ba sila marunong gumalang, rumespeto? Tapos ipinakita pa nila sa public. Kahit ho, binanatan na, pinatawag na sa Senado, kaharap yung mga KOJC o yung COJIC members, mga kababayan. Hindi ho natinag itong si Chief PNP Romel Marbil, mga bossing, no? Pakinggan nyo po, ito ipapakita ko sa inyo. Philippine National Police Chief Romel Marbil sa pagpapatupad ng bagong... Ayan. Mga bossing, yan po ang tatalakayin natin ngayon, mga kababayan. Hindi pa din po natinag, mga boss. No? Bakit to? Nako, mukhang pinaringgan si dating Pangulong Duterte. Mukhang pinaringgan si BP Sara, mga kababayan. Papapakinggan nyo po, pero tatanggalin ko po ito, no, sa aking monitor dahil baka makopyright tayo. Ready? Go! Sumentro sa pangangalaga sa buhay ng tao at mga karapatang pantawang kautusan ng Philippine National Police Chief Romel Marbil sa pagpapatupad ng bagong kampanya kontra droga ng administrasyon. Ayan. Sino ba yung 30K ang nategi nung panahon na sila ay nanunungkulan ho, mga kababayan? No? So ngayon, ang laban kontra droga ng administrasyong ito, mga kababayan, less dugo. Ibig sabihin, mga bossing, nandiyan pinapahalagahan yung karapatang pantao. Diyan pinapahalagahan ho yung respeto sa tao. Kung hanggat kaya na isalba, no, sa pagiging drogista, isasalba. Hindi kagaya ng, sige, pagtitigihin nyo yan. Sige, kapag ka nanlaban, rat-ratin nyo na agad. Yung pag nanlaban, rat-ratin agad, kumbaga, medyo pumapabor naman ho tayo doon, mga bossing, kaysa naman maunahan yung ating mga kapulisan, unahan na sila. Pero syempre naman, mga boss, syempre, hindi naman lahat. Kasi umabuso na yung mga kapulisan noon Ikaw ba naman, marinig mo sa ating presidente, ako ang bahala sa inyo. Tumapang lalo yung mga kapulisan. Kaso yung pagtapang po, hindi ginamit sa tamang paraan, mga kababayan. Ngayon, pinapatawag po yung iba't ibang mga kapulisan. Pinapatawag po yung mga nasasangkot sa mga ganito sa Senado, sa Kongreso. Nasaan niya yon yung tao na nagsabi, ako ang bahala sa inyo. Sila mismo ang ayaw dumalo sa Kongreso. Sila mismo ang ayaw dumalo sa Senado. Paano yan? Iwan ere kayo. Kaya nga po mga bossing naiisip ko dito, baka etong mga kapulisan na to, naku, iniwan nyo kami sa ere. Kala namin kayo ang bahala sa amin. Sige, baliktarin na lang natin. Sige, sabihin na lang namin ang totoo kung ano talaga ang mga nangyari. Dahil ho yan, pwede hong opera niyan, mga kababayan, ng pagiging witness po. Di ho ba? Ng pagiging witness po, mga kababayan. Pag naging witness po yan, pwedeng mapababa ang kanilang sentensya. Kaso ho, may madidiin, mga kababayan, mga bossing. At alam ko naman po, kilala nyo kung sino yung madidiin. Hilda Reyes, shout out po sa inyo. Ayan. Afternoon done, like 3:03. May madidiin ho. Pakinggan ho pa natin ang balita. Ito po, dun sa ating recalibrated na drug war, ang unang-una nating iintindihin, pagtangkilik po sa ating batas. Let us observe human rights. Let us preserve human life. Wala po tayong karapatan na kunin ang buhay ng ibang tao. Dati ho kasi mga bossing doon sa kanilang laban kontra droga. Sige, rat-rat! Sige! Ubos. Sabi ho ng mga biktima. Hindi ho.
Hindi ho droga ang naubos. Buhay ng tao ang naubos. Ayan. Paano yun? No? Kaya nga lagi ho nilang sinasabi, pinag-iinitan nyo kami, pinupolitikan nyo kami. Eh di umatin kayo doon sa Kongreso, pinapatawag kayo. Di ho ba? Pinapatawag kayo, di ipagtanggol ninyo ang inyong sarili. O, tuloy pa. Binigyan diin ni Marbil na may pag-asa mga nasasangkot sa illegal na droga at ang mga pulis ay tagapagpatupad ng batas at kaayusan. Alinsunod yan sa Bloodless Operations Campaign ng Administrasyong Marcos. Kaiba ito sa madugong war on drugs ng Administrasyong Duterte kung saan libo-libo ang nasawi. Welcome development para sa ilang human rights advocate ang kautusan ni Marbil. Pero nakukulangan dito si human rights lawyer attorney Shell Jokno na isa sa mga nanguna sa pagsasampa ng kaso laban sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Suwestyon ni Jokno ipatupad ang pagsusuot ng mga body camera sa anti-drug operations ng mga pulis, pati na lahat na requirements sa pagpapatupad ng Comprehensive Dangerous Drugs Act sa buy-bust operations. Ayan mga kababayan, ano? Oh, nakita nyo ho, yung pagkakaiba po. Pwede naman kasing mangyari yan, mga bossing. Pwede pong mangyari, no? Nang hindi kinakailangan na madaming dugo ang kumalat, hindi kinakailangan ng kung ano-anong mga, ay Diyos ko Lord. Madami ho, ayan, 30,000 pamilya ang tumatangis, 30,000 buhay ang nawala, mga kababayan. Kaya nga, uulitin namin sa inyo, kung kaya nyo kung kaya nyong ipagtanggol ang inyong sarili, ayan, pumunta na kayo sa Kongreso. Hindi yung, ay, hindi kami pupunta dyan kasi ayaw namin ganito, ganyan. Pambabastos siya sa Kongreso, mga senador pa naman kayo, bato. Di ho ba, mga bossing? Oh. Paano yan? At take note, mga kababayan, eto nga ho. Oh, dahil sila, speaking of pagpapapunta sa Kongreso kay Bato de la Rosa, no? Dahil kabado nga din si Bato de la Rosa sa kahit anong pagpapapunta sa kanila. O eto naman po, gagawa yata ng batas. O, meron yatang isinusulong. O, naku si Bato de la Rosa na naman. Favorite nitong umiyak, mga bossing, ano? Mabanggit mo ng konti kung anong issue sa kanya, iiyak sa Senado. Iyakin ba si Bato? Bato suggests, law banning cooperation with ICC. Halata mong kabado, ano, mga bossing? Halata mong